na purihin at sambahin natin ang Panginoon. At by the way, ako po si Pastor Milet at nagpupuri po tayo sa Panginoon sapagkat medyo matagal po kaming hindi nakapag-minister, pero alam ko po na ang paglago naman natin ay hindi tumitigil. Ano po? Dahil may mga tagapaglingkod po tayo na may tagapaglingkod ang Diyos para sa ating buhay na pinapadala. No? Pinapadala sa atin time after time, day by day. Ano po? At kung saan tayo po ay binibigyan pa ng patuloy na, sabi nga tinapay, no? Bread, the food in the house. Ito po yung salita ng Diyos. At itong mga nakaraan pong mga linggo, ano po, with our pastors, Pastors Jocel and Maylene, at ang atin pong si Pastor Steven. And then ngayon po yung sa ating 3 p.m., of course si Pastor Cyrus, ano po, na talaga pong binigyan po tayo ng napakalaman na mensahe no po nung nakaraan. And I encourage you po na patuloy pong mapapanood niyo po ito at you keep on feeding on the Word. At ang sentro po, yung how we are being anchored. Naka-angkla tayo doon sa ating pagkakakilanlan or doon sa ating identity kay Kristo Jesus. Ay talaga pong pinagtitibay po tayo at atin pong naintindihan, tayo ay tinubos ng Panginoon, tayo ay iniligtas niya, tayo anak ng Diyos, tayo ay ang katuwiran ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ano po? Tayo ay pinagpala. Tayo ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi laban sa atin. Siya ay para sa atin. So yan yung mga katotohanan ng salita ng Diyos na yung pagkakakilanlan natin kay Kristo Jesus. At alam niyo po yung pinreach ni, I encourage din po na yung pinreach ni Pastor Jocel on what is on your mind. Ano po, at yung sa 1 Corinthians chapter 2 verses 14 to 16, sabi po doon, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito naunawaan dahil ang mga bagay na ito'y maunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. And then sa verse 15, sa taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, naunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. So may conflict po yon. And then sabi sa verse 16, ayon nga sa sinasabi ng kasalutan, sino nga ba? O, sino ba ang nakakaalam sa isip ng Panginoon? Sino ba ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, sabihin nga po ngunit, tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya nakakaunawa tayo. So salamat sa banal na Espiritu na nananahan sa atin bilang mga tumanggap kay Kristo Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, na ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin. Amen po, ng mga bagay tungkol sa Diyos. At kaya po ngayon, patuloy na yung ini-encourage po natin na yung mensahe naman ni Pastor Cyrus na talagang dahil sa identity na tinatatag sa atin ng Panginoon, ano yung mga hakbangin, ano yung mga bagay na kung saan atin pong isa sa pamuhay. At ang pinaka-basis po ni Pastor Cyrus, yung Colossians chapter 3. Na po. At talaga pong punong-puno po ng mga action word, yung kanyang talagang ibinahagi sa atin na very, very powerful po para sa atin. At sabi po niya, meron tayong mga bagay na dapat patayin. Ayan. Meron tayong mga bagay na dapat talikuran. Meron tayong mga bagay na dapat isuot. At meron po tayong mga bagay na dapat hayaan. Kung kanais pong patuloy pang maintindihan yan, Colossians chapter 3 po. Ano po. At yan po ay nasa liwanag nung sinabi ng Panginoon ng Apostle Pablo sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4. At ang sabi po niya, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon. Sabihin niyo nga po, ituon ang inyong isip o ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo. So kung meron po kayong buhay ngayon, si Kristo po ang buhay nating lahat. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo. Makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Kaya nga po, ang mga gantong katotohanan at talagang patuloy natin kinakain sa bahay na ito, sa tahanang ito, no po, pinapatatag tayo bilang mga mananampalataya.
na kapag tumatag tayo sa ating pagkakakilanlan, sa ating identity kay Kristo Jesus, tayo nakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya meron tayong hinuhubad, meron tayong pinupuksa o pinapatay, meron tayong tinatalikuran, meron tayong sinuot na bago, at meron tayong hinahayaan na kung saan yung kaparaanan ng Diyos ay maganap po sa atin. Amen po. At ngayon naman po, sabi nga, naintindihan natin ang what is on your mind, ano yung nasa isip mo. And then, ano yung mga dapat nating gawin. Ngayon, bakit nga po ba hindi natin bigyan naman ng pagtuon? Ano nga ba ang iniisip ni Jesus? So ano ang iniisip mo ngayon, Jesus? At ibig sabihin, dahil tayo pinapanahanan ng banal na Espiritu, meron tayo ngayong kakayanan, maintindihan. At dapat po nating tanggapin, ano ang iniisip ni Jesus ngayon? At ito ang maaari po natin ngayon na maintindihan at matutunan. So, sa ating pag-aaral, pinag-aaral natin kung paano sumunod sa katuruan ng ating Panginoong Jesus. At sa Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7, at ito po yung sinatawag nating Beatitudes or Sermon on the Mount sa Biblia. At ako po yung natutuwa kanina umaga kay Pastor Edwin kasi may Bible po talaga siya na yung lahat ng mga dialogues or spoken words ng Panginoong Jesus, naka-red letter. Meron po kayong ganung Bible, kaya madali niyo pong ma-identify, lalo na sa New Testament. Madali niyo pong ma-identify, ito yung talagang spoken words ni Jesus. At ang Matthew po, ang aklat, isa sa aklat, sa 4 na ebanghelyo, yung 4 Gospels, na kung saan napakarami pong mga accounts na mismong mula sa bibig ng ating Panginoon Jesus, literal, physical, nung nandito po siya. At alam niyo po, dito natin makikita na marami siyang sinabi. At kapag sinabi ng Panginoong Jesus, ibig sabihin, ito yung kanyang iniisip. Di ba? Kung gusto niyong malaman yung aking iniisip, edi hintayin niyo lang kung ano yung aking sasabihin. Tama po? Ganoon din po, ano nga bang iniisip mo, Jesus? So ngayon, napakahaba po ng Matthew chapter 5, 6 and 7. Mag-overnight po tayo dito. Baka hanggang next service na po tayo. Ngunit, dapat po nating maintindihan, lalo na po na ito po ay mga katuruan na kung saan maintindihan natin. Dahil kung tinatanong tayo, what's on your mind? Or tinatanong tayo, ano ba ang dapat kong gawin? Ano yung dapat kong hakbangan sa aking buhay? So maganda, dahil sinabi ng salita ng Diyos, I have the mind of Christ. So meron akong kaisipan ng aking Panginoong Jesus. So alamin natin ngayon, ano ba iniisip mo ngayon, Jesus? Sa iba't ibang aspeto ng buhay. At magkakaroon mo lang po tayo ng focus ngayon. Dahil nga, mahaba yung chapter 5 and 6 and 7. Pero kung kayo ay may personal na pagkagutom, sabi nga, ang taong maganang kumain, yung mga taong gutom. Amen po. Ito ang problema. Kahit masarap ang luto, pag wala kang gana, hindi ka kakain. Kahit masarap yung food sa house, kung yung gana mo sa pagkain, yung appetite, yun po, ay walang gana, sayang yung masarap na luto. Kaya po, ang prayer nating lahat, Lord, yung gana sa pagkain, hindi ko po sinasabi yung, isipin niyo po yung mga restaurants na pupuntahan niyo po mamaya, no? Ang sinasabi ko po ay, yung gana natin sa salita ng Diyos, how, gaano ka kagutom? How hungry are you when it comes to the word? Kamusta yung appetite? So ngayong hapong ito, habang sinasaliksik natin to, kumain tayo lahat, at sa biyaya ng Pinoon, sabihin niyo nga po, ako'y ganado. Hindi ganado girl, no? Ganado, ganadong kumain. So mag-focus po tayo sa Matthew chapter 7, verses 1 hanggang following. Pero ito, para makita natin, sino ba yung audience? Sino ba yung mga tagapakinig ng mga salita ng Panginoong Jesus dito sa Matthew chapter 7? Atras na po ako ng konti, Matthew chapter 5, verse 1. Ang sinabi po dito ay, ang pinagtutuunan nakausap ng Panginoong Jesus dito ay, nang makita ni Jesus, Matthew chapter 5 verse 1, nang makita ni Jesus ang napakaraming taong nakita niya, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. Ayun. So nagkaroon na po maraming tao, pero nung umakyat na siya, ang lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. So ang kausap po ng Panginoong Jesus dito, yung kanyang mga tagasunod.
So sino po ang mga tagasunod ng Panginoong Hesus dito sa church? Ayun, marami. Handa po kayo umakyat sa bundok. Ay, hindi naman po. Wala po tayo sa bundok ngayon. Nasuong nyo na po ang bagyo, kayo po ay victor na. Kaya salamat po. I-appreciate nga po natin ang isa't isa dahil nandito kayo. Ayan, thank you. Nasuong po natin ang bagyo at ang ulan. At sa mga nasa online po, tulad ng paglilinaw ni Brother Leo, ito po ay Saturday service pero i-repeat natin po, i-replay po natin to sa Sunday, bukas. Kaya po, wag po kayong magugulat na may service po bukas by online. Ayan, wala po sa physical. Alright. So, dito po natin makikita na ang mga turong ito, ang salitang ito ay para sa atin. Sabihin nga po, para sa akin. So, may sense of ownership po tayo ngayon at hindi po ako mag-check na attendance, pero maganda po na nandito po kayo hindi lang physically, but you know, in your heart. Amen po. Sabi po sa Matthew chapter 7, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. May tanong po, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Laki. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing? Puwing mo, yung puwing lang naman. Yung sa kapatid mo, puwing lang. Gayong troso, grabe na troso, no? Ang nasa mata mo, mas malaki yung nasa iyo, bakit mo napansin yung maliit? Mapagkunwari, aray, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti and then maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso, ayan na naman po aso, ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin niya. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Alam niyo po, ang mga salitang ito mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus ay tila baga matatalas. No? Matalas siya. At meron po siyang uunang bilin. Huwag kayong, huwag kayong humatol. Sabi doon. At sa salitang humatol, alam niyo po, ito yung salita na ang ibig sabihin sa Griego ay to pronounce o bumigkas ng opinion patungkol sa kung ano yung tama at kung ano yung mali. Yan yung paghatol. Ito yung hahatulan mo, yung parang ikaw ay nasa yung trial sa court na may kaso na pwedeng i-examine, yung sisiyasatin at yung ihahatulan ito at kung ano yung tamang judgment ayon sa kaso na hinaharap. So yan po yung judge. And ibig sabihin po nito is to subject to censure or punishment. Kung ano yung dapat parusahan, di parusahan. Kung ano yung dapat hindi parusahan, di hindi parusahan. So yan po yung judge. And dito po natin makita, huwag daw tayong humatol, sabi doon, upang hindi kahatulan. Sa pinaka-absolute na paghatol, ang Diyos ang ating judge. Ang Diyos ang dakilang hukom. Dahil siya yung naglatag o nagbigay ng pinakamataas na pamantayan ng buhay at siya lang ang may karapatan sa paghatol sa tao. Ngunit, hindi po naman niya sinasabing hindi tayo pwedeng magtama o mag-correct ng mga bagay na alam nating mali. No? May mga sitwasyon, mga pangyayari, may mga kaisipan, may mga panuntunan, may mga prinsipyo, may mga kaparaanan na binigyan tayo ng karapatang humatol, ngunit meron siyang pasubali. Meron siyang pasubali sa atin. Ano po yun? Na ikaw bilang mananampalataya, na bago mo hatulan ang kung ano ang nasa iyong kapwa, hatulan mo muna ang iyong sarili base doon sa pamantayan ng Diyos na ibinigay sa iyo. Ano po ang ibig sabihin noon? Ikaw muna ang mag-reflect kung paano ka lumakad sa iyong buhay. Bago mo pagtuunan ng iyong oras at pansin nang i-examine o i-correct ang katabi mo. Ang taong kasama mo. O yung pinagtutuunan mo ng pansin, ayan na naman siya. Bakit na naman kasi? Imbes na iyon muna unahin mo, ang sabi ng Panginoon, ikaw muna, anak. Ikaw muna, anak. At
unahin mong tiyakin sa iyong sariling hinahatulan mo ang iyong kaisipan. Hinahatulan mo ang iyong motibo. Hinahatulan mo kung ano yung laman ng iyong puso. Hinahatulan mo kung paano ka lumalakad sa harapan ng Panginoon bago ka maging busy sa pagkukorekt at pagtatama kung paano lumakad ang iba, kung paano yung tono ng kanyang salita, kung paano siya mag-display ng kanyang emosyon, at kung paano siya mag-ugali sa iyong harapan. Bago mo yun bigyan ng pansin, kahit tempt ka nang unahin siya, change channel, ikaw muna bida. Ikaw muna yung bida. Ikaw muna ang mag-una sa iyong sarili. And then, habang tinatama mo at inililinya mo ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin at ang iyong pamumuhay, ayon doon sa katuwiran ng salita ng Diyos, pamantayan ng Diyos, iayon mo yon, and then saka mo ito, magkakaroon ka ng kredibilidad. Magkakaroon ka ng integridad. Magkakaroon ka ng autoridad. Lahat na ng dad, no? Upang maitama mo ng wasto kung ano yung dapat itama sa iba. Ngayon po, dito natin din makikita, tayo bilang mga mananampalataya, sabi nga, we are not supposed to judge. Ngunit, ito ay binibigyan natin ng pagkakataon sa ating sariling itama ang ating sarili. Amen po. Amen po. So, ibig sabihin, sa ating pagkukorekt, ang uunahin natin ay tayo po muna. Sabihin niyo nga po muna, ako muna. So, we are expected, tayo po inaasahang itama ang ating sarili muna. Sabi nga sa verses 3-6, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? No, gaano ka laki ang diferensya ng muta? Tama nga ba? Yung puwing, yan, pag nalamuta, masyado yung puwing na lang sa mata. Gaano kalaki ang diferensya ng puwing sa troso? So, ang binibigyan dito ng Panginoong Hesus teka muna. Ang laki ng problema mo muna sa'yo. Di ba? Ang laki ng problema muna sa'yo. And then sabi niya, when we correct people, so, tiyakin mong ikaw ay karapat-dapat na mag-correct. Kasi ang balik nito, ikaw nga sinasabi mo ito sa akin. Ikaw nga Dahil tiyak may balik. Sabi naman, dahil kung ano yung sukat na ipinapanukat mo sa iba, yun din ang pasukat sa'yo. Ibig sabihin, asahan mo na babalik. Sabi niya nga po, rest back. Yan, siya, babalik siya. So, ibig sabihin, unahan mo na. Alam mong babalik, pag binalikan ka, alam mong, Panginoon, itinama ko na po ito. Nagpapakumbaba po ako sa iyo. Na ang bagay na ito, na nakikita ko sa aking kapatid, yun pala, meron din po ako. Siyakin mo muna yun. And it takes humility to do that, di po ba? So, ating hinahayaan na ipakita ng Diyos sa atin, ano nga ba ang dapat kong itama sa aking buhay? At ako po, personal, hindi ko po ito sinasabi sa inyo dahil ito'y naipasa ko na ng buong 110%. Habang sinishare ko po sa inyo, talaga pong, hindi na nga po ako makailag. No? So self-examine, no? Deal with your own faults first. Kasi habang exposed ka sa mali ng iba, aminin mo at salain mo sa iyong sarili, ano naman ang fault mo? Ano yung iyong papel? Ano yung factor na ikaw naman ang in charge? Na pwedeng mo namang siyasatin. I-examine at ituwid. Then paano mo masasabi, sabi sa verse 4, sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. And then, ang sakit ng salita, pero totoo, mapagkunwari. Huwag kayong titingin sa inyong katabi. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So, ibig sabihin, hindi naman sinabing don't judge. Pero meron ka munang unahin. Unahin mo muna ikaw para properly ma-correct mo ang iba. Nang sa gayon, ang nakinabang sa judgment na yun o sa pagkukorekt, sa pagtatama, ikaw, and then siya. Ikaw,
and then siya. Sabihin niya nga po, good ouch. So, ibig sabihin, ina-expect ng Panginoon, pagkatapos nating ituwid ang ating sarili at ayusin natin ang ating sarili, and then pwede na tayong mag-correct, magtama, sa iba, nang naaayon sa pamantayan ng sinasabi niya sa Matthew chapter 7. Po. So, dito po natin makikita na pinapakita ng Panginoong Hesus, ang unang tao na atin po i-correct ay ako. Tayo, ang ating sarili. And then after noon, may second domain, yung malapit sa atin na gustong-gusto natin i-correct. Po. And dito nakikita natin din po na kapag lalo nating ini-spend yung ating time, na yung scrutiny po natin, looking within, sa ating sariling mata, na makikita natin, laki pala na dapat ko pang baguhin. At dahil doon, yung approach mo sa iyong kapatid, nagbabago na rin. Nagkakaroon ng kaamuan, nagkakaroon ng pagpapasensya, kasi gusto mo, even sa pagdidil mo sa iyong sarili, hindi ka rin nagmamadali. Isang sabi lang, dapat naintindihan mo na. Pero ikaw nga ilang sabi din sa iyong sarili, 10 na nga hanggang ngayon, andyan ka pa. You know what I mean? So yung patience na yun na naiintindihan mo, dahil kailangan mo rin yun, naiintindihan mo kailangan mo ng patience, so yun din yung how you will deal with other people bago mo siya itama. Kasi naiintindihan mong kailangan ko ng pasensya. So, Panginoon, pagpasensyahan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng pasensya. And then, yun din dahil naiintindihan mong kailangan mo yun, then yun din yung kailangan ng iba. So, yun yung handa mo ring ibigay. Amen po? So, it's more on, yun yung proseso na gustong daanan natin ng Panginoong Hesus. Kasi doon nag-start ang lahat. Tapos makikita niyo po, so yun yung kanyang pinakabuod. Paghatol sa mali ng iba, bago mo gawin yun, hatulan mo muna kung ano yung nasa iyo. At habang ito yung napagtatagumpayan mo, at naiintindihan mo kung ano yung pangailangan mo para mapagtagumpayan ito yung handa mo ring ibigay para sa kanila. At nagkakaroon ka ng kredibilidad ngayon. Tingnan niyo po sa verse 6. Parang biglang nag-iba ang tono, pero sa totoo lang, nag-iisa pa rin po yung thought ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag niyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Alam niyo po yung correction ay Pearl. Hindi po si Ate Pearl. Ito po ay isang napakagandang bagay. Sabi nga, banal na bagay. Kasi nga, yung judgment mo of right and wrong, that is very, ito po ay isang magandang bagay. Isang bagay na banal. Pero, kapag hindi ito naibigay sa isang pusong handang tumanggap, sayang lamang po ito. Kaya sabi niya, huwag niyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos kayo pa ang balingan at sakmalin. Dahil babalikan kayo. Ikaw, anong ginagawa mo? So, yun din po yun. So, isang tono lang po yung diwa ng binibigay po ng Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, yung judgment of right and wrong, yung pagko-correct, precious po yun. Huwag po nating tatanggalin. Sabi niya, huwag niyo tatanggalin, kaya lang, ihanda niyo lang ang inyong sarili. Gawin mong ito'y totoo sa iyo para maging totoo sa iba. So yun po, ito'y magiging pakipakinabang sa iyo. And then, dahil ito'y naging blessing sa iyo, itong correction na to, itong judgment na to, pag binigay mo sa iba, blessing din sa kanila. So, instead na kanilang i-disregard, gagawin na, ito nga nagbago nga siya Karanasan nga niya Kinorek niya yung sarili niya And then ngayon, bibigay sa akin, so tatanggapin ko. So ngayon, naging mabuti talaga yung perlas na yon ng silanganan, ay naging kapakipakinabang both doon po sa ginudge niya ang kanyang sarili at doon po sa kinorek na po ang iba. Wag pong magsisikuhan ang mag-best friend at ang mag-asawa ngayong pagkakataong ito. Amen po. So ngayon, ang judgment po natin o yung ating correction is like a pearl. Good thing that should be given po to those who perceive our credibility. Po,
to correct, and to teach. So they are ready, na po, ready, willing to receive. Sila po ay handang-handang tumanggap ng gantong correction. At sabi nga po, they will treasure it. And instead na kapag binigay mo to nang hindi sila prepared, magiging chaos. Baka po, imbes na yung galit niya is nasa level 2, nung kinorek mo, nasa level 12. Imbes na medyo sana, mag-uusap pa kayo ng kapiraso, ngayon, hindi na kayo mag-uusap. Kasi po, bumalik. Hindi po naitama muna ang sarili, bago po ang iba. Sabihin niyo po, good ouch. Amen po. So ang Panginoong Hesus, hindi po tayo tinuturuan na huwag mag-judge. Ang gusto lang niya, nasa tama pong panahon o timing or proseso. Sabihin niyo nga po, process. Wag pong shortcut. Pastora, gusto ko po na siya lang. Ayoko may tama ang sarili ko. Ganun po, madi-default. Hindi po magiging, ang ating mensahe po ngayon, Jesus, ano yung iniisip mo? Ito po yung iniisip ng Panginoong Jesus. At sabi niya, you have the mind of Christ. So, i-embrace po natin to. Tanggapin po natin to. Na ito rin po yung maging huwisyo po natin. Ito rin po yung maging kaisipan po natin ngayon. Amen po. What's on your mind? Magandang, yun din po ay tumulad kung ano ang nasa kaisipan ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Sabi po sa Matthew chapter 7, verses 7 to 12, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Hallelujah. Sabihin niyo po, hallelujah. Ayun. Ang bawat humahanap ay makakatagpo, kahit na po love life. Amen. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen and amen. Ano po, bibigyan ba ninyo, ito po, napakagandang tanong, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak? At kapag siya'y humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Ang sagot po ay, hindi. I hope hindi po lahat yung sagot natin. No? And then verse 11 po, kung kayong masasama o yung natural na tao ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit, bibigyan niya ng mabubuting bagay. Ito po yung tiyak. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Ito po yung napaka-declarative, very, napakalinaw, na pagka-declare sa nature ng Diyos. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Verse 12. Ito na naman siya. Parang out of line ba to o dire-diretsong thought? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinusulat ng mga propeta. Ang mga talatang binasa po natin, tulad ng verse 7, humingi, bibigyan. Humanap, makakasumpong. Kumatok, pagbubuksan. Lagi po natin ginamit yan sa prayer. Pag nananalangin tayo, talagang, and then, naintindihan po natin na yung form po nito ay continuous. Patuloy na humingi. Patuloy na maghanap. Patuloy na kumatok. Yung hindi ka napapagod. Hindi ka tumitigil hanggat hindi mo na tatanggap yung hinihingi mo, hanggat di nabubuksan yung pinto, hanggat hindi mo nakikita yung hinahanap mo. Yun yung essence ng mga talatang ito. At ina-apply po natin ito sa ating prayer life. Which is, okay po, napakagandang aplikasyon po nito sa ating buhay. Pero kung makikita po ninyo at mapapansin po ninyo, ito po ay ang isa sa significant, napakahalagang katotohanan, yung sinasabi ng Panginoon, maging persistent ka, maging matyaga ka. Huwag kang basta susuko. Huwag kang bibigay. Huwag kang titigil. No, hindi lang sa prayer life, kahit sa iyong buhay. Kahit sa iyong pag-asa sa Diyos. Kahit sa iyong pagtitiwala sa Kanya. Kahit sa iyong paggawa ng mabuti para sa Kanya o dahil sa Kanya. Huwag kang tumigil. Tuloy-tuloy lang. Encourage nga po yung katabi nyo, tuloy-tuloy lang tayo. Di po ba? Hindi po tuloy-tuloy sa pagtulog. Wala mo naman tutulog. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglago sa Panginoon.
And then kung mapapansin nyo po, yun po yung pinakalundo. Patuloy, humingi, patuloy na kumatok. Huwag kang magsasawa, huwag kang magkukwit. Don't quit, no po. At dito natin makikita na yung mabuting ama na ating pinagtitiwalaan ay magbibigay ng mabuting bagay. Bakit hindi ka titigil? Bakit hindi ka magsasawa? Bakit hindi ka susuko? Kasi mabuti ang Diyos. Siya yung nagbibigay ng mabuting bagay para sa'yo. Hindi niya po yun ipagdadamot sa'yo. Tiyak po yun. Dahil yun yung kalikasan ng Diyos at yun yung siya yung ating Ama. At maaring ito ay paulit-ulit pong pinapakinggan, pero sa biyaya ng Panginoon ito maging kapahayagan. Maging revelation po para sa ating lahat. And then, makikita rin po ninyo na ang pagturing na may pag-ibig sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa iyong sarili, ay binigyan din ng diin dito, no po? Na kung saan, huwag ka rin titigil sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kahit tila baga, kakasawan. Na naman? Magpapatawad na naman ako? Di ba ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Kasi yun po yung karugtong, magkakarugtong po sila. Ibig sabihin, hindi ka bibigay sa iyong buhay, hindi ka rin bibigay sa paggawa ng mabuti, kahit nakakainis. Na naman, kahit minsan, parang, Lord, papagod na po ako. Pero sabi ng Panginoon, magtumipay ka. Huwag kang tumigil dahil ang Diyos ay mabuti. Panginoon, kailan ba? Parang tagal. Tapos hindi mo na mamalayan, kapag nakakasagsagan na ng ganun katinding tensyon, isang kembot na lang, ando na. Kaya huwag tayong tumigil. Amen po. Huwag po tayo magsawang maghintay. Dahil ang Diyos po, may inilaang mabuting bagay para sa atin. Amen po. Amen. Isang kembot na lang. Wait until breakthrough comes. Huwag kayo magsawa hanggat walang result. Don't give up until the result will come. Keep on waiting for God to move. Lalo ka maghintay, magsasalita ang Diyos sa iyo. Maghintay ka na kikilos ang Diyos para sa iyo. Yun po yung pinakakarugtong po noon. At kung ito po ay ililinya ko or iuugnay ko doon sa first about correction and self-examine, ganun din po yun. I-apply din natin ang same principle. Huwag kang magsawang i-examine ang sarili mo. Dahil nandyan po yung paglago. Lord, i-correct ko na naman siya. E di i-correct muna ulit ang sarili mo. Dahil minsan po, ito na naman ako, itatama ko na naman ang aking sarili. Ako na naman, Lord, ako na naman. Parang gano'n. No? Pero sabi doon, don't quit then. Don't quit. Dahil kapag kinwit mo rin, kapag nagbumigay ka rin at tumigil sa pag-correct ng iyong sarili, tumigil ka na rin sa iyong paglago sa ganong aspeto ng buhay. Dahil, Lord, tama ko na isang beses. Okay na yun, isang beses. Tama na ako. Naitama-correct ko na yung sarili ko isang beses. Pero mapapansin nyo po, ito na namang temptation ito, dumarating na naman. So, itama mo ulit ang sarili mo. Stick to it. Amen po. Sa 1 Peter chapter 1, verses 6 to 7, sa ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon, ito po, sa sandaling panahon. Sabi niya nga po, sandali lang. Ayan. Ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Lord, bakit ang tagal ng sandali mo? No po, pero sabi po niya, sandaling panahon. And then ang layunin po nito sa verse 7, upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya na mas mahalaga pa kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa pagpapakita ng Panginoong Hesus. Babalik ang Panginoong Hesus. Ang iyong pananatili ng pagtatapat sa Kanya sa gitna ng paggawa mo ng Kanyang kalooban, kahit na may suffering po, may test at may trials, dahil nananatili kang nagtitiwala, meron po itong gantimpala sa muling pagdating ng Panginoon. Amen po. At lalo mo rin naiintindihan itong pananampalataya na nasa iyo
yung pananampalataya mo sa Diyos, ito'y dalisay. Tumatagal. Hindi siya pansamantala lang. Eternal. Sabi nga po, it is yung pure faith. Ano po ba? Wala ako sa English version. Pero dalisay na pananampalataya. Hindi po ito adultery. Hindi po ito yung hinahaluan. Hindi po ito impure. Ito po ay pure. Ito po ay talagang alam mong sa Diyos. Amen po. At maraming best na sa paggawa po natin ng tama, tayo po yung nagsasuffer. Huwag niyo pong aasahang ang mundo po ay papalakpakan po kayo. Ay, tama ang ginawa mo. Ikaw ay nananatili sa pagsunod sa Diyos. Huwag niyo pong aasahang ang mundo ay papalakpakan po tayo. Dahil hindi po yun ang ginawa nila sa Panginoong Jesus eh. Pero ito po, ngunit sa tahanan ng Diyos, ang prayer po natin, tayo mismo mag-applause. Mag-encourage po sa isa't isa habang nakikita natin ang isa't isang sumusunod at nananatili sa pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Amen po. So, yan po. And then, hallelujah. Thank you, Lord. Next time na. Okay, so, yan po yung dalawa at 3 points po siya, pero 2 puntos na gusto po natin na ipamahagi po sa inyo. Na I believe, magiging, weapon po natin to sa buhay. Ito po ay lifestyle. So pag tinatanong po natin, Panginoon, ano iniisip mo? So ito yung iniisip ng Panginoon Jesus. And so iakyat po natin, itaas natin yung higher thoughts ng God. Yun po yung ating naging kaisipan. Yung mataas na kaparaanan ng Diyos, doon po tayo. Huwag po tayong bibigay na tayo magle-level doon sa standard po ng mundo dahil hindi na po tayo taga dito. Kaya nga po yung Matthew 5, 6, and 7, ito po yung katuruan ng Panginoong Jesus tungkol sa kanyang kaharian. Ito rin po yung katuruan ng Panginoong Jesus na kung saan, sinasabi ko sa inyo sa kautusan ito, pero sabi ng Panginoong Jesus, ngunit ito yung sinasabi ko sa inyo. So ibig sabihin, yung Matthew 5, 6, and 7 po, thank you. Alright. Okay na po. Titigil na. Matthew 5, 6, and 7. Ang sinasabi po rito ay, ito yung kalooban o kaisipan ng Panginoong Jesus dahil alam niyang tinupad niya ito. Dahil ito yung katuparan na po ng kalooban ng Diyos. So dahil nasa atin ang kaisipan ng ating Panginoong Jesus, meron kang kapangyarihan, meron kang biyaya. Sabihin niyo nga po, biyaya. Meron kang kakayahan, may grasya ka ng Panginoon, magawa mo ito. Amen po? Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Thank you, God. Ora brandes shetera bande. Manalangin po tayo pansamandalian sa banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, God. O, Panginoon, ang iyong salita ay napakayaman, napakatalas. Napakaliwanag, Panginoon, dahil ito'y ilaw para sa amin, gabay para sa amin. Hinahayaan namin mag-minister, kumilo sa amin ang iyong mga salita. Magsalita kang patuloy at maitanim ito, Panginoon, sa puso namin na magbunga po ng marami. Mga bagay na mabuti at maluwalhati sa inyo para sa iyong kapurihan, Panginoon. Panginoon, habang aming pinagbubulay-bulayan, minameditate namin ang iyong mga salita. Natutunan po namin to. Hindi man namin matutunan lahat sa ngayong pagkakataong ito. Pero Lord, sa loob ng buong linggong ito, babalik-balikan po namin to. Patatalasin din namin yung aming kaisipan ayon sa talas ng salita mo. Nang sa gayon, O Diyos, yung stronghold ng mga maling pangatwiran at maling pag-iisip at pananaw, mabasag. Yung mga kasinungalingan ng kaaway, madurog, mawala. At matalo sa amin at ang pumalit. At ngayon, Panginoon, pinupuno namin ang aming kaisipan na mga kaisipan ng aming Panginoong Jesus patungkol sa bagay na ito. Kung paano namin i-correct, itatama ang aming sarili. And itatama namin ang aming kapwa. At nang sa gayon, pareho po kami nakikinabang para sa kalulatian mo. At hindi po kami bibigay. Hindi po kami magsasawa. Gumawa ng mabuti. Humakbang, Panginoon, ayon sa iyong kalooban dahil binigyan niyo po kami ng bagong pagkakilanlan kay Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon. At ngayon kung ikaw ay unang pagkakataon mo na dumalo dito sa 3 p.m. service, on-site, online, nagsisimula ang lahat ng ito sa pagtanggap mo kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas.
Nagsisimula lahat ito sa iyong relasyon sa Diyos. At nangyayari ito kung susuko ka sa Kanya, tatanggapin mo si Jesus bilang anak ng Diyos. Siya yung iyong tagapagligtas. At makakamtan mo yung buhay na walang hanggan at ang kapatawaran sa kasalanan. Kung ikaw yan, at hindi mo maalala, kailan ko nga ba o hindi ko pa yan natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At gusto mo ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Dahil lahat kami ay ginawa ito. At ito lamang ang unang hakbang. Kaya naman, hakbangan mo na. Hakbangan mo na. At kung gusto mong tanggapin si Jesus, nais ko, no, lahat tayo pumikit, no, lahat tayo yumuko. At kung nais mong tanggapin si Jesus ngayon, dito sa balcony, dito sa baba, o kaya nasa online ka, itaas mo yung kamay mo, at para pangunahan ka sa panalangin. Sige, itaas mo yung kamay mo, huwag kang mahiya. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Meron po ba sa ating kalagitnaan? Yes, nakita ko yung mga kamay na yon. Salamat. Sa labi po. Ay, sa balcony, sorry. Sa balcony? Okay. Yeah. Yes, thank you. At sa online, kung nais mong tanggapin si Jesus, sabayan mo ako sa panalangin. Gawin mo tong personal na panalangin at sabihin mo, aking Diyos. Sige, sabihin mo sa Kanya, aking Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Na ngayon ay aking tinatanggap. Dahil ako'y nananampalataya sa aking Panginoong Jesus, yung anak. Salamat sa kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, maghari ka sa akin. Tulungan mo ako makilala pa kita at susunod ako sa iyo sa aking buong buhay. Ako'y sa iyo, ikaw ay sa akin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon at ang kabutihan niya sa mga tumanggap sa Kanya ngayong pagkakataong ito.